Hello po mga kapatid, nandito na naman ako. Nandito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos sa inyo mga kapatid. Ngayon po, dito na po sa chapter 25 ng Mateo, verse 1 hanggang 46 po yung aking isi-share sa inyo ngayong araw na to mga kapatid. So, kagaya pa rin ng dati at lagi nating gagawin na manalangin muna bago po tayo mag-umpisa. Sige po, magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman kami, Father God. At nagpapasalamat sa binigay mo na naman pagkakataon upang kami makapagbasa, makarinig, O God, makapag-aral na naman ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Ikaw po ang may kaloob nito, O God, sa amin. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At Lord, lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral, magbabasa at makikinig ng iyong mga makapangyarihan salita upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak, O Diyos, sa kailaliman ng aming mga puso. At salamat din, Lord, sa pagbigay mo sa akin palagi ng lakas ng loob, talino at sipag upang maghayag ng iyong mga salita at upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain na naman ngayong araw na to. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome to my channel, Brother OG po. At doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and like niyo po ang aking mga videos at pakishare niyo rin po ito. At huwag po ninyong kakalimutan na mag-comment din po kayo. At click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa sa aking mga sharing pang darating ano po. Salamat po mga kapatid. So, Mateo chapter 25 verse 1 hanggang 46 po ang aking sharing. Dito po sa verse 1, may pamagat po itong talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Verse 1 hanggang 13. So sabi po dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad. Dito, sabi niya, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. So may 10 dalaga daw, mga kapatid, no, may tulad daw ang kaharian ng langit sa 10 dalaga. Yung 5 ay sabi dito hangal at yung 5 naman ay matalino. Sabi pa dito, ulitin ko lang mga kapatid, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Yung 5 nagdala nga ng ilawan pero hindi nagdala ng langis, ano? Ang matalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay, mga kapatid, no? Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya lumakad ang 5 hangal. Sabi dito, habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal at 5
limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Hindi kasi naghanda, mga kapatid. Alam nila na pupunta sila at darating ang ikakasal, ngunit hindi sila naghanda. Kaya yung kanilang ilawan ay aandap-andap. Ngayon kailangan pa nilang bumili tuloy, so umalis sila. At yung limang may ilawan na may baon pang langis, ay nakasama na ikakasal at isinara ang pintuan. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila, nang dumating na galing sa bumili nga yung limang hangal, mga kapatid, at sumisigaw sila, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. No? 'Di ba sa isang pag-aaral din ay sinabi rin 'yon ng ating Panginoon Kristo na kami din, Panginoon, ay naghayag ng iyong mga salita, nagpalayas ng mga demonyo, sabing ganyan. Ngunit ang sagot ng ating Panginoon Kristo, hindi ko kayo nakikilala, no? Dahil hindi tayo naging handa, hindi natin inayos ang lahat, hindi tayo maging malinis, hindi naghanda, hindi talaga sabihin natin nag-share nga ng kabutihan o ng salita ng ating Diyos, ngunit hindi naman natin yun isinabuhay, hindi nakikita sa atin, no? Kumbaga sumasama-sama lang tayo sa mga sharing, sa mga nagsasalita, sa mga naghahayag ng salita, pero hindi naman nakikita sa sarili natin yung itinuturo, yung mga salitang iyon, no? Kaya nang dumating ang Panginoong Kristo, naiwan sila. At sinabi nila, kami rin po ay sumunod sa iyo, naghayag din ng salita, nagpalayas din ng mga demonyo, ngunit ang sagot nga ng ating Panginoong Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. 'Di ba? Nung isang sharing ko sa Matthew 24, 'di ba, na sinasabi ng ating Panginoon Kristo na lagi tayong maging handa. So hinalin tulad lang yung 10 dalaga. No, hindi sila nakahanda. Sumunod nga sila, pupunta sila, alam nila na darating ang ikakasal, ngunit hindi sila naghanda ng mabuti, no? Kinulang tuloy yung kanilang mga langis. So, naiwan sila. Verse 14, mga kapatid, hanggang 30. Verse 14 hanggang verse 30, may pamagat itong talinhaga tungkol sa 3 alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. No, aalis ang kanilang Panginoon at ito'y maglalakbay at tinawag yung mga alagad at binigyan ng salapi, o sabi dito, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto, no? Umalis siya nung binigyan siya, pinagkatiwalaan siya, mga kapatid, no? So kumita kagad ito ng 5,000. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salapi. So dumoble pa, 5,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon, no? Tinago lang, no? Hindi kumbaga hindi niya pinalago, mga kapatid, yung binigay, yung pinagkatiwala
ng kanilang Panginoon, no? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito, no? Dumoble, mga kapatid. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halagang kayang gawin. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga, no? Gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga dahil pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, no? Dahil pinagkatiwalaan ka, inayos mo, talagang pinalago mo. Kaya sinabi dito sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So, pag tayo pinagkatiwalaan, kahit anumang bagay, mga kapatid, dahil pinagkatiwalaan tayo, dapat ayusin natin. Kung ito man ay pera, o sige, ito, bibigay ko to sa'yo. No? Palaguin natin yan. Ayusin natin yan. Ganon din sa katalinuhan na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Gamitin natin sa maayos, palaguin natin. Kagaya rin ng binibigay na pagkakataon ng ating Diyos para tayo ay mag-sharing, maghayag ng salita ng ating Diyos kahit sa simpleng paraan lang, mga kapatid. Gamitin natin yun ng maayos. Palaguin natin yung mga salitang natututunan natin. Ihayag din natin sa mga tao. Palaguin natin ang bawat isa. No? Kagaya ng kagustuhan natin na tayo din lumago, no? Sa salita ng ating Diyos, para sa ating Diyos. Maging maayos, maging matuwid, maging malinis tayo. Nawa yung ating shesheran ng mga tao, hahayagan ng salita ng ating Diyos. Nawa sila rin ay maging maayos, maging maayos din ang kanilang buhay, mga kapatid, no? Pagkatiwalaan din natin sila upang sila din ay lumago, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating Diyos. Yan ang gusto ng ating Panginoon Kristo sa atin, ang lumago. 'Di ba? Na yung binigay sa atin, pinagkatiwalaan tayo kahit na maliit na bagay, palaguin natin yan para sabihin sa atin ng ating Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, no? Amen. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito, no? Tumubo rin, mga kapatid. Yung 2,000, yung isa 5,000, tumubo ng 5,000, yung isa 2,000, tumubo ng 2,000 rin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Amen. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Amen. Lumapit naman at tumanggap. Ito, mga kapatid, pakinggan po natin to, verse 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinatanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihahasik. Naku, ganun pa magsalita sa Panginoon. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. So, hindi niya pinalago, mga kapatid, dahil natakot siya, no? Baka maparusahan siya, no? At sinabi pa rito, mga kapatid, kung napakinggan nyo, ulitin ko lang, lumapit nga yung binigyan ng 1,000 ginto. Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. Pinipitas nyo ang mga bungang hindi nyo itinanim. Hindi ninyo, at sabi pa rito, at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto po, sabi niya, ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon,
masama at tamad na lingkod. Alam mo pala nga, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo na ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang sabi dito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa, no? Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mga galit ang kanyang mga ngipin. No, pinagkatiwalaan na, binigyan ka na, di ba? Siguro kayo rin mga kapatid, kung bibigyan ng ganong halaga, no? Sigurado ko palalaguin natin 'yon, mga kapatid, di ba? Aayusin natin, di ba? Sabi dito mga kapatid sa verse 31 hanggang na po to mga kapatid, hanggang verse 41. Verse 31 hanggang verse 41. May pamagat po ito, ang paghuhukom. Sabi sa English, the final judgment. Verse 31 mga kapatid, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Napakaganda mga kapatid, no? Ulitin ko lang. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukudin. No, pagbubukod-bukodin. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tatanggapin ang kaharian. Tanggapin ang kahariang ihinanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig, no? Ibubukod mga kapatid yung mga tupa sa kambing, yung mga tupa na naging masunurin, no, na tinanggap ang ating Panginoon Kristo ng buong puso't kaluluwa. Ibubukod po yan. Yung mga pinagkatiwalaan na ihayag ang salita ng ating Diyos at hinayag nila ng buong puso at kaluluwa, sumunod sa kautusan, sa katuruan ng ating Diyos, no? Nagpatawad, nagpakumbaba at nagmahal ng buong puso at kaluluwa. Una na sa ating Diyos, yung pagmamahal na kanyang hinihingi na buong puso at kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-iisip, mga kapatid. Yan po ay ibubukod. Yung mga tao, ulitin ko lang, yung mga taong sumunod sa kanya. Yung mga taong naghayag ng salita ng ating Diyos, nag-share ng salita, nagpatuloy, no, sa pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Naghanda, no, ng maayos, mabuti, laging naging malinis, hindi lang ang katawan, hindi lang ang panlabas, kundi ang puso't kaluluwa, no? Yan po ay ibubukod ng ating Panginoon Kristo. Ngunit yung mga taong hinayaan lang nila na magkasala sila, hinayaan lang nila, pinagkatiwalaan sila, ngunit hindi nila ito pinalago. Hindi nila hinayag ang salita ng ating Diyos. Narinig lang nila, pero wala silang ginawa. Ibubukod din sila, mga kapatid. Ihihiwalay sila dun sa mga pinili, hinirang ng ating Diyos. At sila naman, at ihihiwalay yung mga taong hindi sumunod, mga kapatid. Yung mga taong nagpatuloy sa kasalanan.
35, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. No? Ulitin ko mga kapatid. Sapagkat ako'y inyong pinakain noon ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Amen and amen. Ito yung mga kapatid na sinabi ko nga kanina na mga taong sumunod sa ating Diyos, sumunod sa kanyang mga salita, tinanggap ang ating Panginoong Kristo ng buong puso at kaluluwa, no? Yung mga kanyang, yung sinasabi niyang nagutom at nauhaw siya. Sa atin siya nagutom at nauhaw, mga kapatid, no? Nagutom siya sa pagmamahal. Nagutom siya, nauhaw siya, mga kapatid. Doon sa kanyang mga salita na shiner, no? Ay tinanggap natin at isinare din natin sa ibang tao. Ganun po, mga kapatid. At yung mga sinabihan natin ng tungkol sa salita ng ating Diyos, no? Mga hinayagan natin, mga kapatid, hindi natin sila pinabayaan. No? Kaya hindi nagutom ang ating Panginoon Kristo. No? Nagugutom kasi siya sa ating pagmamahal, sa ating yung mga pagsunod natin sa kanya, mga kapatid. Doon po siya nauhaw at nagutom, mga kapatid. Doon din sinabi rin niya yung nauhaw, yung damit na dinamitan natin siya, nagkasakit siya, dinalaw natin, no, nabilanggo siya at pinuntahan natin, no? Kasi lagi tayong lumalapit sa kanya. Sa tuwing tayo ay sabihin na natin nalulungkot, nangangailangan, nababagabag ang ating puso, mga kapatid, siya lang yung ating nilalapitan. Dinadalaw natin siya, pinupuntahan natin siya, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Dinalaw, pinuntahan, nauhaw at nagutom, pinakain natin siya, no? Yun po yun. Nakinig tayo, isinapuso natin, hinayag natin, yun po yun, no? Yung nagugutom kasi siya sa mga taong nakarinig ng salita, no? Inaantay niya yun nawa ihayag din niya sa ibang tao yung kanyang mga narinig, yung kanyang mga nabasa, yung kanyang mga napag-aralan na aking mga salita, no? Nauuhaw ako, kapatid, sabi niya ganyan, nagugutom ako, kapatid, ihayag mo yan upang ako'y mabusog. Ganon, mga kapatid. At inaantay niya tayo, may sakit siya o nasa bilanggo, hinalintulad lang niya yun, mga kapatid, nadalawin natin siya, no? Napuntahan natin siya sa tuwing tayo'y magkakaproblema, mangangailangan, no? O kahit hindi problema, no? Pati na yung mga bagay na meron tayo, nagkaroon tayo ng blessings, agad tayong lumapit sa kanya. Pinuntahan natin ang ating Panginoon Kristo, pinuntahan natin ang ating Diyos, lumapit tayo, nagpasalamat tayo. Yun po ang ibig niya sabihin, di ba? Kahit nasa simpleng paraan o simpleng bagay na dumating sa akin, Lord, salamat, Jesus, salamat. Pinagaling ang may karamdaman, nagpasalamat ka agad. No? Kahit na nakahiga pa lang yan, no? May konting karamdaman pa lang yan, pero lumalapit ka agad sa ating Diyos. Yun po ang kanyang ibig sabihin na dinalaw, pinuntahan natin siya. No? Konting karamdaman lang, Lord, wag mo po akong pabayaan. Alam ko pagagalingin mo ko dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan, dahil ikaw Diyos na manggagamot. 'Di ba? Nakikita mo po ang aming sitwasyon. Alam ko aayusin mo po. Babaguhin, palalakasin muli. Ganyan po, nilalapitan natin siya palagi. Kaya siya ay nagpapasalamat. Kaya ibinukod niya yung mga ganong klaseng tao, mga kapatid, na nagpatuloy, nagmahal ng buong puso't kaluluwa, 'di ba? Yung mga taong nagpatawad na kahit gaano kalaki ang kasalanan, pinatawad. At siya pa rin ang nagpakumbaba at lumapit dun sa nagkasala. Yun po, binusog natin ang ating Diyos. Binusog natin ang ating Panginoon Kristo sa paggawa natin ng kabutihan, mga kapatid. Yun po ang ibig niya sabihin. Alam ko kayo ay ganyan. Tayong lahat ay ganyan. Dahil nasa sa Diyos na tayo ngayon. Diba? Nagbalik loob na tayo. Nagpakalinis na tayo. Nagsisi na tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya tayo ang sinasabihan ng ating Diyos na salamat dahil binusog niyo ko. Pinakain, pinainom, dinamitan, dinalaw, mga kapatid. Amen and amen. Sabi pa dito, sasagot ang mga matuwid. Pakinggan nyo to. Sasagot ang mga matuwid, no?
Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom, no? Tinatanong ito. Sasagot ang mga matuwid. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw, no? Nagtatanong. Kailan po 'yun? No, kailan po? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakamahamak, ako ang inyong tinulungan. Ano? Kasi nga naghayag tayo sa mga taong nangangailangan ng salita ng ating Diyos. No? At hinayagan natin sila, sinabihan natin na tanggapin mo, papasukin mo ang Diyos sa iyong puso. Papasukin mo ng buong puso at kaluluwa ang Panginoong Hesukristo, no? No, tanggapin mo, ipasok mo sa iyong puso na siya'y namatay para sa atin, sa iyo. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo para sa iyo at muling nabuhay para din sa iyo, para din sa ating lahat. No, pinatuloy natin, no, ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay at hinayag din natin 'yan sa ibang tao, no? Kaya yung sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan, no? Nakita natin, nangangailangan to ng salita ng ating Diyos. Pinag-pray natin, no? Talagang binasahan natin, sinabihan natin, alam mo ba, ang pangako sa iyo ng ating Diyos, no? Sinabi natin yung mga pangako ng ating Diyos, yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa, no? Hinayag natin sa Kanya. At nakilala niya ang ating Diyos, yun na po, ginawa natin yun para sa ating Panginoong Hesukristo. At uulitin ko lang, ako ang inyong tinulungan, no? Dahil tumulong tayo ng buong puso sa ating kapwa. Ito man ay pinakahamak, no? Pero yung sabihin na lang natin yung bagay na nangangailangan siya ng pera o pagkain, no? Yun na lamang din ang ating pagkain. Pero nakita natin na mas nangangailangan siya. Binigay natin. Yun po ay ginawa natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen, mga kapatid, no? Yun po ay ginawa natin. Kahit sa simpleng tao lamang, sa simpleng pagbibigay, sa simpleng paghahayag ng salita ng ating Diyos, ginagawa po natin yan, mga kapatid, para sa ating Panginoong Hesukristo. At siya mismo ang nagsabi niyan. Sabi ulit dito, ako ang inyong tinulungan. Ang Panginoon Hesukristo ang iyong tinulungan. Sa simpleng ginawa mong kabutihan, sa simpleng paghayag mo ng salita sa iyong kapwa, ang Diyos ang iyong tinulungan. Amen and amen. Verse 41, mga kapatid, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, mga kapatid, pakinggan po natin to. Kanina yung nasa kanan, sa mga mabubuti, sa mga hinirang ng ating Diyos. Ito naman, sasabihin naman niya ang mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ito yung mga taong mga kapatid nagpatuloy sa kasalanan, nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan, mga kapatid, no? Ito po yun sinasabihan ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan, no? Iba naman ang sinabi niya, yung mga hindi ginawa ng mga taong hinirang, hindi ginawa ng mga taong hindi hinirang ng ating Diyos, yun naman yung ginawa, yung puro kasalanan lang, narinig ang salita pero hindi ito hinayag, hindi isa na puso, hindi tumulong sa kapwa, mga kapatid. Nagpatuloy sa kasamaan, sa kasalanan, mga kapatid. Sabi pa dito, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, na uhaw, na walang matuluyan, walang maisuot at may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo tinulungan? Ito naman ang sasabihin, kailan, di ba? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo,
pagkaitan ninyo ng tulong, mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon sa Kristo. Pakinggan nyo to. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa hamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin daw doon sa mga kapatid na hindi sumunod, hindi naghayag, hindi gumawa ng kabutihan, no? Hindi tumulong ng mga kapatid. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Yun po ang gagawin. Pero, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Dahil nagpatuloy ka, kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Diyos, isinapuso mo, isinabuhay mo kanyang mga salita at sinunod, mga kapatid, no? Ikaw daw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Dahil nakinig ka, nagpatuloy, isinare, tumulong ng buong puso't kaluluwa, na kahit na sabihin natin simpleng-simple lang ang iyong buhay, pero patuloy kang tumutulong. Sinishare mo rin yung blessings na ipinagkakalob sa iyo ng ating Diyos. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Una na, maging handa tayo, mga kapatid. Maging handa tayo sa lahat ng oras, gumawa ng kabutihan, tumulong ng buong puso't kaluluwa, at mag-share din ng salita ng ating Diyos, no? Ipakilala rin natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga pangako. Sabihin din natin, ihayag din natin yan, una sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, doon na lalong-lalo na doon sa mga taong nakikita natin na kailangan nila ang ating Diyos. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na sa mga oras na to, mga kapatid. Mag-share po tayo upang hindi magutom at mauhaw ang ating Panginoon sa Kristo. Lalapit tayo ulit sa ating Diyos, mga kapatid. Dadalawin po natin ulit siya. Pupuntahan ulit natin siya, mga kapatid. Dudulog po ulit tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo. Samahan niyo po ulit ako, mga kapatid. Tayo po ay magsiyoko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aming nabasa na naman, napakinggan ngayong oras na to, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord, dahil pagkakataon itong binibigay mo sa amin. Isang pagkakataon upang kami makalapit sa iyo, O God, upang kami makarinig ng iyong mga salita, upang kami maging maayos, maging malinis, kaming mga iyong binibigyan ng pagkakataon, Father God. Kaming mga nandito ngayon na nakikinig, nagbabasa ng iyong mga salita. Ikaw po ang may kagustuhan nito, O God. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Dahil hindi lahat, Father God, hindi lahat binibigyan mo ng pagkakataon. Hindi lahat iyong tinatawag, hindi lahat iyong pinipili, Father God. Kaya kami nagpapasalamat, O God. Nagpapasalamat dahil tinawag mo po kami, Father God, upang makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At lagi mo po kaming bigyan ng lakas ng loob at talino sipag upang maghayag ng iyong mga salita, upang mag-share kahit sa simpleng paraan lang, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan na binibigay mo sa amin. Hindi lang nawa kami, Lord. Nawa, kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa, kanilang mga kasama sa pamahalaan, kanilang mga mahal sa buhay, Father God, nawa sila rin makarinig ng iyong mga salita at sila rin ay mag-share kahit sa simpleng paraan lamang, Lord, ng iyong mga salita, upang sila rin ay makabahagi sa pagpapala, kapatawaran, kalinisan na ipinagkakaloob mo sa mga totoong taong naglilingkod sa iyo, sa mga totoong nagbalik loob, sa mga totoong lumakad ng matuwid, sumunod sa iyong mga katuruan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po din, Lord, for all the blessings every day na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dahil sa sitwasyon namin ngayon, God, marami na hihirap, nagugutom, pero nandito pa rin kami. Malakas pa rin kami, Father God. Patuloy pa rin ang aming buhay na maayos, masaya. May nakakain pa rin kami, Father God.
malakas na malakas pa rin kami, Father God. Salamat po. At we pray din, Father God, ang lahat ng may karamdaman, O God, ay iyong pagalingin na. Anumang klaseng karamdaman, Father God, kami nagtitiwala sa iyo na pagagalingin mo rin sila, O God. Muling pakakainin ng mga nagugutom, pasisiyahin ang mga nalulungkot, O Diyos, dahil ikaw lamang ang aming Diyos at ikaw lamang ang aming lalapitan. Ikaw lang ang aming Panginoon, O Diyos. Thank you, Lord, sa pagkakataong binibigay mong yan sa amin. Nawa yan ay maisip ng mga tao, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat at sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos. God bless po sa ating lahat. Salamat po.